Bakit nga ba may mga bagay na common sense na dapat pero napakahirap pa rin gawin sa isang relasyon? Sa mundo ng social media, ang daming pwedeng distraction, ang daming pwedeng temptation. Alam naman natin na dapat tapat tayo, pero may mga bagay na nakakalimutan tayong gawin na napakadali naman pagdating sa isang relasyon, pero hindi pa rin natin nagagawa. Hi, I'm Jay Pascual and this is the Daily Heart Work. At sa video na to, himayin natin yung 5 bagay na dapat ginagawa natin sa isang relasyon. Una na dapat mong gawin, dapat wala ka ng past issues. Alam mo yung mga past issues mo, yung pagte-text mo sa ibang tao, yung pag-cheat mo, yung mga pagla-like mo ng mga pictures, or pagpapapansin mo, akala mo hindi yan makakapekto sa isang relasyon. Yung mga past issues na yan or pattern, yan yung pwedeng maging dahilan para mag-away kayo or masaktan mo yung partner mo. Akala mo lang maliit na bagay yan, pero sa totoo lang, yung maliliit na bagay na yan, yan yung pwedeng maging dahilan para maghiwalay kayo ng tuluyan. Yung mga past issues mo or history mo, tanongin mo sa sarili mo kung bakit nga ba paulit-ulit na lang nagfe-fail ang isang relasyon. Bakit nga ba palagi na lang may nasasaktan? So, minsan tignan mo rin na baka may mga issues ka pa before na hindi mo pa naayos. Those are little things na dapat nire-remind mo sa sarili mo na hindi mo dapat ginagawa. Pangalawa, dapat marunong kang rumespeto. Basic yan, yung pagrespeto sa isang tao, lalo na rin sa partner mo or asawa mo. Kahit may mga bagay na nasaktan ka, dapat nire-respeto nyo pa rin isa't isa. At hindi mo dapat tinatapakan or binabastos yung partner mo. Hindi lang yan sa partner mo, kundi sa ibang tao din. Tinuruan tayo ng mga magulang natin para rumespeto at gumalang. Karamihan sa atin, kapag nagagalit, hindi natin nakokontrol yung sarili natin. And ito yung mga bagay na dapat inaalala mo or nagiging aware ka. Kasi, alam mo di ba, kapag may mga nasabi ka na masasakit sa isang tao, itatanim niya yan. Mas masakit pa nga yung mga salita, di ba, kaysa mga actions. Always remember na be kind sa partner mo. Respetuhin mo siya. Kasi kapag marunong ka rumespeto, respetuhin ka rin ng partner mo. At syempre, basic lang yun. Non-negotiable yun. Dapat kapag nasa relasyon ka, marunong ka rumespeto. Kailangan nating ibaba yung pride. Kahit na natapakan yung ego, kailangan maging kind pa rin tayo at huwag mong itataas yung pride mo. Kasi kapag nawala yung respeto, sa totoo lang, yan pa yung magiging reason para maghiwalay kayo. And respect is very important sa relasyon. Hindi lang love, hindi lang trust. Kailangan marunong ka rin rumespeto. Pangatlo, ito, ang pinaka-basihan din. Dapat marunong kang humarap sa magulang niya. Lalong-lalo na kapag babae yung nililigawan mo or yung karelasyon mo or yung gusto mo mapangasawa, ito, pro tip. Pro tip. Kailangan humarap ka sa magulang. Pakita mo na genuine at sincere ka at seryoso ka. Lalong-lalo na sa ating mga lalaki at lalo na kapag ang babae ay nag-iisang anak. Uunahin nyo guys. Pro tip. Kausapin nyo muna yung tatay. Kasi ganun ang ginawa ko. Kailangan kausapin yung tatay. Humarap kayo sa tatay. Magpaalam kayo na maayos. Lalong-lalo na kapag nag-iisang anak. Pero regardless kung isa or dalawa may mga kapatid, importante na humarap ka sa magulang. Kasi doon rin na malalaman kung seryoso ka. Ganun ginawa ko guys. Humarap ako. Madali lang naman humarap sa parents kung seryoso ka. Pero sa totoo lang, para sa akin, pag hindi mo kaya, parang hindi ka rin seryoso. Kung partner mo man siya, gusto mo siya mapang-asawa, di ba? Para sa akin lang, take yun. So, kailangan humarap ka sa magulang. Pakita mo na seryoso ka. Naalagaan mo yung anak niya. Lalo na kapag nag-iisang anak ka lang. Tapos babae pa. Nako. Siyempre, di ba, pag babae, siyempre, pinoprotektahan ng parents, lalo na ng tatay, inalagaan niya, tapos, di ba, ibibigay sa'yo, parang papaubayan na sa'yo. Siyempre, kailangan ready ka, or
Kung seryoso ka, kayang-kaya mo humarap. Wala kang mararamdaman na takot or kaba. As long as seryoso ka, tandaan mo, wala ka dapat ipangamba. Iharap yung sarili mo sa magulang niya. Kasi ang pagharap sa magulang, respeto din yan. Hindi ka lang nagpapakilala. Pinapakita mo na seryoso ka. Kaya importante yan, tandaan nyo. Humarap kayo sa magulang. Paalam na maayos, kausapin nyo ng maayos. Kasi kapag hindi nyo kayang gawin yan, para sa akin, hindi nyo rin kayang seryosohin or maging genuine. Pang-apat, dapat consistent ka sa words and action. Pinaka-importante, napakahirap maging consistent sa totoo lang. Challenge yan sa lahat sa atin pagdating sa relasyon. Kailangan yung words and actions nagmamatch yan, hindi lang puro sabi. Pero hindi mo naman ginagawa. Madali magsabi ng I love you, madali magsabi ng I miss you. Pero kapag wala kang effort, baliwala yan. Ang relasyon, syempre, hindi lang yan one time. Parang halaman din yan, guys. Kailangan mong dilig-diligan, kailangan mo i-grow, kailangan mo i-nurture. So, being consistent sa mga words and actions, yun yung magpapa-grow sa relasyon nyo ang mas magpapatagal. And just to share with you guys, every Friday, nagde-date kami ng asawa ko. So, hindi ko na nga namalayan eh. Simula na nakita kami, every Friday, tuloy-tuloy. So, naging routine na namin yung every Friday na date. Every day, nag-uusap. So, ganun. Basta maging consistent ka lang sa words and actions mo. For sure, mas magiging maayos yung relasyon. May time siguro na hindi mo magagawa isang bagay, and that's okay. Hindi naman yung ikabababa ng pagkatao mo. Siguro kung may isang bagay ka na na-miss, so be accountable. Pero wag naman yung palagi kang sablay or hindi mo ginagawa yung isang bagay. Parang magsasabi ka pero hindi mo tinutupad. Be a man of words or be a person na may integrity. Hindi nagbo-broken promises. So importante na pag sinabi mo, gawin mo. At panglima, dapat marunong mong ipaglaban at protektahan yung relasyon yung dalawa. Minsan kasi, ang pressure nanggagaling sa kaibigan, sa magulang, social media, o kaya sariling pamilya. Minsan andun yung pressure. May mga instances na nangyayari na outside your relationship, friends or circle of friends, may mga nangyayari na dun magte-test kung paano mo ipaglalaban or protektahan yung partner mo o yung relasyon mo. Kahit anong mangyari, ipaglaban mo yung partner mo, ipaglaban yung relasyon nyo. Kung meron mga tao na naninira, meron taong gustong maghiwalay kayo or kung ano man yan, kung ano mang outside forces or out of your control na mga situation na pwedeng makasira sa relasyon nyo, matuto ka pa rin ipaglaban at protektahan yung relasyon nyo. Dahil ang relasyon yung dalawa, nasa inyo lang, kayong dalawa ang paprotekta, lalaban, aayos, magpapagrow. So kayong dalawa lang magkakampi. Kayong dalawa lang, wala nang iba. So kung may mga bagay or may mga tao na pwedeng sirain kayo, protektaan nyo at ipaglaban nyo isa't isa. Isa rin sa mga bagay or patunay na willing ka samahan ang isang tao habang buhay. 5 bagay na dapat gawin mo sa isang relasyon na akala mo mahirap pero madali lang gawin. Kailangan mo lang isa puso. Kasi ito yung mga bagay na baka nakakalimutan natin gawin sa isang relasyon. Sana may natutunan kayo, may napulot kayo at makatulong sa iyo. Kapag ginawa mo yung 5 bagay na yan, ginagaranti ko sa iyo magiging successful yung relasyon nyo. At yan yung mga bagay na ginawa ko. Kaya may asawa na ako. So, yan lang. I think madami namang mga bagay na dapat gawin. Or mga simpleng bagay. Pero ito yung 5 na para sa akin kung bakit nagkaroon ako ng napakabait, mapagmahal na asawa. So sana makatulong sa'yo kung ikaw yung tao na gusto mong makahanap na or magkatuluyan na kayo, madiretso na sa kasalan, mabuo ng pamilya. Ito yung mga bagay na dapat mong tatandaan. Huwag mong kakalimutan to. Sana makatulong sa'yo and see you on the next video.